Kinabukasan, nagtungo sina Yigang, Jin Leon at Ji Pyong sa isang maliit na nayon na kalapit ng lantian upang ibenta ang kanilang napatay na baboy ramo. Kahanga-hanga dahil nagawa ninyong mahuli ang dalawang malaking baboy ramo. Bihira lamang ang baboy ramo na ganitong kalaki dito sa aming lugar, sabi ng isang matandang lalaki. Nais ko sanang ibenta ang karne ng mga baboy ramo na ito sa tagapangasiwa. Kaya naman, iiwan ko muna ito sa iyong pangangalaga. At saka isa pa, nais ko sanang magpalipas muna ng gabi dito sa inyo, sabi ni Ji Pyong at may iniabot itong isang baryang pilak sa matandang lalaki. Hindi ganoong kaganda itong aming lugar, pero, sana ay maging komportable kayo dito. Sinabi mong pupunta kayo sa Timog Kanluran, makakarating kayo sa susunod na nayon sa loob ng 4 o 5 araw. Medyo malayo pa ang inyong lalakbayin, gayunpaman, ang lugar na iyon ay medyo nakakatakot sa mga ganitong araw. Kaya naman, mag-iingat sana kayo, marami nang nagtangkang magtungo sa lugar na iyon. Ang ilan ay tila namatay sa pag-atake ng tigre, batay sa aking narinig, tumawag sila ng mga sikat na mangangaso. Ngunit, hindi ako sigurado kung nahanap at nahuli na ng mga ito ang tigre, sabi ng matandang lalaki. Naisip naman ni Yigang na magiging maayos naman ang kanilang paglalakbay dahil kasama niya sina Jin Leon at Ji Pyong. Maraming salamat sa iyong mga paalala, sabi ni Yigang. Young Master, gamitin mo ang espadang ito, sabi ni Ji Pyong kay Yigang at iniabot nito kay Yigang ang kanyang dalang espada. Mayroon naman akong sariling espada, kailangan bang ito talaga ang aking gamitin? Tanong ni Yigang. Ang iyong espada ay masyadong mabigat at malaki. Ang espadang iyan naman ay mainam na gamitin para sa pagsasanay, sabi muli ni Ji Pyong. Nakakatuwa naman. Isa talaga siyang maalalahaning tao, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. At saka isa pa, hindi ba't sinabi mo na nais mong matutunan ang Heaven and Earth Blade Technique? Pero, ang ganoong uri ng mahalagang pamamaraan ay nangangailangan ng humigit kumulang na 1 buwan para matutunan, pagpapatuloy na sabi ni Ji Pyong kay Yigang. Paano kaya kung matutunan ko ang pamamaraan ng lugar na dati kong tinutuluyan? Tanong muli ni Yigang. Ang tinutukoy mo ba ay ang Shadowless Sword Pavilion? Gulat na tanong ni Ji Pyong kay Yigang. Ang Shadowless Sword Pavilion ay isang sekta na nakilala bago pa man isilang si Yigang Bek. Sila ay sikat sa kanilang palihim na mga diskarte sa paghinga at napakabilis na mga diskarte sa espada. Pagkatapos na nakawin ng isa sa kanilang mga alagad ang generational secret ng Wudang sect at itinakbo ito, nagsimula nang bumagsak ang kanilang sekta. Iniwan ng Murem Alliance ang kaaway ng Shadowless Sword Pavilion, at sila'y tinalikuran ng mga sekta na naging malapit sa kanila. Ang mga miyembro ng Shadowless Sword Pavilion ay nagsimulang mawalan ng kanilang posisyon sa Jianghu at isa-isa silang umalis. At iyan ang mga dahilan kung paano nabuwag ang Shadowless Sword Pavilion. Sigurado ka bang ayos lamang na pag-aralan ko ang Shadowless Sword Pavilion? Tanong ni Yigang kay Ji Pyong. Isa lamang itong sword technique kaya ayos lamang, sagot ni Ji Pyong. Agad na tumalikod si Ji Pyong kay Yigang, sa pagtalikod na iyon, naisip naman ni Yigang na ano naman daw kaya ang kanyang makikita. Tumalikod kasi sa kanya si Ji Pyong, Grandmaster nung Ji Pyong, hindi ko makikita ang pamamaraan na ituturo mo kung nakatalikod ka sa akin, sabi ni Yigang kay Ji Pyong. Agad namang humarap si Ji Pyong kay Yigang at itinutok nito ang hawak niyang espada kay Yigang. Sobrang nagulat naman si Yigang sa ginawa ni Ji Pyong dahil ayon sa kanya, napakabilis ng ginawang galaw ni Ji Pyong at halos hindi niya nakita ang galaw na ito. Ito ay isang maliit at simpleng pamamaraan lamang, pero, kung ninanais mo, maaari ko itong ituro sa iyo, sabi ni Ji Pyong kay Yigang. Simpleng pamamaraan lang ba ang sinabi niya, isang hayagang kasinungalingan. Sinusubukan lamang niyang ituro sa iyo ang generational secret technique ng Shadowless Sword Pavilion, sabi naman ng matandang lalaki.
Ang pagbagsak ng Shadowless Sword Pavilion ay napagdesisyonan sa sandaling ninakaw ng disipulo ang lihim ng sekta ng Wudang. Ngunit ang pinakamapagpasyang sandali ay ang hindi karaniwang sekta at ang mga miyembro ng kultong demonyo ay tinambangan. Nang mga panahong iyon, ang taong itinuring na master ni Ji-Pyong ay isa sa mga taong nasaktan sa nangyaring pananambang at sinabi nito kay Ji-Pyong na ang kanilang sekta ay tuluyan ng nasira ngunit ito ay hindi pa nawawala. Bago pa man ito mabawian ng buhay, ibinilin din nito kay Ji-Pyong na huwag nang isiping muling itayo ang kanilang sekta at panatilihing buhay ang kanyang sarili at humanap ng taong magmamana ng kanilang mga pamamaraan sa paggamit ng espada. Katulad nga ng inaasahan, ang Shadowless Sword Pavilion ay naglaho. Gayunpaman, hindi tumigil ang paghabol ng hindi karaniwang pangkat. Si Nung Ji-Pyong ay kumitil ng maraming buhay sa buong Jiangho. Ang bilang ng kanyang mga pinatay ay naging napakataas kaya naman, siya ay binansagag Crimson Demon Supreme Sword. Ngunit, siya ay hindi maaaring tumakbo magpakailanman. Si Nung Ji-Pyong ay tinambangan sa kabundukan, at hindi na nakatakbo pa. Nang mga sandaling iyon, dumating si Ryu Sanbek upang pigilan ang nangyaring pananambang. Ngunit, hindi nakilala ni Ji-Pyong si Ryu Sanbek at mamamatay na sana siya ng mga oras na iyon. Sinabi ni Ji-Pyong kay Ryu San na huwag nang mag-aksaya ng oras at sinabi din nito na nagawa na niyang masira ang sikreto ng sekta ng Wudang. Sinabi din niya na ang sikretong ito ay kanyang nalalaman ngunit hindi niya sasabihin kay Ryu San. Ang lahat ng sinabing ito ni Ji-Pyong ay hindi totoo, ginawa lamang niya ito upang linlangin si Ryu San at nangako siya na ito na ang huling pagsisinungaling na kanyang gagawin. Sinabi naman ni Ryu San na hindi niya kailangang alamin pa ang Wudang Sword Technique dahil nasa kanya na ang Heaven and Earth Blade at ang Divine Immortal Arts. Sinabi din ni Ryu San na nakialam lamang siya dahil ayon dito, medyo hindi naging patas ang laban. Pagkatapos noon, nagkasundo sina Nung Ji-Pyong at Ryu Sanbek at sumama si Ji-Pyong kay Ryu San at siya ay pumasok at namuhay na sa angkan ng Baek. Sa ngayon, si Ji-Pyong ay nananatiling tapat sa angkan ng Baek, ngunit, tungkulin din niyang ilihim ang sikreto ng Shadowless Sword Pavilion. Matututunan lamang ito ng isang tao kapag ito ay ipinanganak na may matalas na pandama at konsentrasyon. Hindi naman ito maituro ni Ji-Pyong kay Heijun dahil hindi ito nababagay para dito. Ngunit, para kay Yigang na may matalas na pandama ng dahil sa Taiyin Chi blockage, maaari nitong matutunan ito. Sige, magsimula na tayo. Una, magsimula ka munang pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman at sanaying mabuti ang iyong pandama. Kailangan mo lang saluhin ang mansanas na ihahagis ko sa iyo habang ikaw ay nakatalikod sa akin. Pakiramdaman mo ang paghinga at ang espada ng kalaban na nakatayo sa likod mo. Kailangan mong maramdaman kahit ang mga nalalagas na dahon sa iyong paligid. Ito ang pinakadiwa ng sword technique na ito, paliwanag ni Ji-Pyong. Di ba't sinabi mo na ito ay isang maliit at simpleng pamamaraan lamang? Kung ganoon, kailangan kong kayanin ang lahat ng iyon, sabi muli ni Yigang. Sige, kailangan mong isipin na nakikita mo ang hindi nakikita, sabi muli ni Ji-Pyong. Madali lamang ito ay parang katulad lamang ng Taiyin Meridian, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Ito ay medyo mas mahirap lamang sa Taiyin Meridian. Ngunit, tila ang layunin nito ay mga dakilang kakayahan, sabi naman ng matandang lalaki. Ihahagis ko na itong aking hawak na mansanas ngayon, sabi ni Ji-Pyong at agad na inihagis na nga nito ang kanyang hawak na mansanas. Pagkatapos may hagis ni Ji-Pyong ang mansanas, agad namang tinamaan ng mansanas na ito si Yigang sa kanyang mukha. Aray ko, hindi naman ito madali, sabi ni Yigang. Hahaha, kahanga-hanga kung magagawa mong malaman agad na inihagis ko ang mansanas at magagawa mong tumingin sa paligid pagkatapos lamang ng kalahating araw, sabi muli ni Ji-Pyong. Hahaha, sa aking palagay,
Masyado akong makasarili dahil gusto kong matutunan agad ng napakabilis ang Shadowless Sword Pavilion Divine Arts, sabi muli ni Yigang. Tama ka, ako nga ay medyo natagalan din noon bago ko ito natutunan, sabi muli ni Ji Pyong. Ano nga ang tawag sa pamamaraan na tinutukoy mo? Tanong ni Yigang. Ito ay ang Light Without Shadow, sagot ni Ji Pyong. Ito ay tila isang medyo makabuluhang kasanayan, pero bakit hindi mo ito pinagtuunan ng pansin? Tanong muli ni Yigang. Dahil hindi kinikilala ng mundo ang kasanayang ito. Hihingi ako ng pahintulot sa pinuno kung interesado ka rito para mas maging seryoso ako sa pagtuturo nito sa iyo, sagot ni Ji Pyong. Sandali, hindi ko masabi ang sinasabi mo kung tinatakpan mo ang iyong bibig, sabi muli ni Yigang at tinanggal nito ang earplug na nakalagay sa kanyang tenga. Kailan ka pa nagkaroon ng ganyan? Gulat na tanong ni Ji Pyong. Noong oras na inihagis mo ang mansanas, sagot ni Yigang. Sobrang napahanga si Ji Pyong dahil sa ginawa ni Yigang. Nagawa nitong maintindihan ang ikilos niya at nagawa nitong maramdaman ang lahat kahit na hindi nito nakikita at naririnig ang nasa paligid. Kung ganoon, subukan muli natin ngayon na wala ka ng suot na earplug, sabi muli ni Ji Pyong. Sige, sagot ni Yigang, agad namang dumating si Jin Lian. Yigang, handa na ang mga gamot, kailangan mo nang magmadali. Pumunta ka na dito, sabi ni Jin Lian kay Yigang. Tapos na ba? Sige, pupunta na ako, sabi ni Yigang. Master Nung Ji Pyong, bukas na lamang natin ipagpatuloy ang ating pagsasanay, sabi naman ni Yigang kay Ji Pyong. Sige young master, sagot ni Ji Pyong. Naisip muli ni Ji Pyong na si Yigang ay mas higit kay Heijun at ito ay isang uri ng kakaibang henyo. Ayon pa kay Ji Pyong, si Yigang ang taong karapat dapat na matuto ng Light Without Shadow. Bakit ba parang sobrang nagmamadali ka? Tanong ni Yigang kay Jin Lian. Dahil kinakailangan mo nang kainin agad ang gamot, sagot ni Jin Lian. Sobrang nagulat naman si Yigang sa kanyang nakita. Napakaraming mga hayop ang dumating. Sa aking palagay, ang gamot na iyon ay mayroong amoy na nakakaakit sa mga hayop, sabi muli ni Jin Lian. Narinig ko na ang mga halamang gamot na iyon ay tumutubo lamang sa mga bangin dahil nakakaakit ito ng mga hayop kapag ito ay namumulaklak, sabi ng matandang lalaki. Bakit mo sinasabi sa akin iyan ngayon? Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit tayo inatake ng mga baboy ramo kahapon, tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Makakalimutan mo ang mga walang kwentang bagay kapag marami kang alam, sabi muli ng matandang lalaki. Paano kung sundan din tayo ng tigre dahil sa amoy na iyon, sabi muli ni Yigang. Naaamoy ng mga tigre ang kanilang biktima mula sa 1 milya ang layo, kaya naman, posible talaga itong mangyari, sagot ng matandang lalaki. Ibig sabihin, dahil tinatawag nila itong Great Tiger, siguradong mayroon din itong kahanga-hangang panloob na enerhiya, sabi muli ni Yigang. Bakit magagawa mo bang patayin ang tigre na iyon at naiisip mong makuha ang kanyang panloob na enerhiya? Sabi naman ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang araw, sa kabundukan sa tabi ng nayon ng pamilya Zhang. May 2 bata na naghahanap ng makakain sa gitna ng kakahuyan. Nuna, nagugutom na ako, sabi ni Giyo sa kanyang ate. Maghintay ka nga. Malapit na nating marating ang puno ng chestnut, sagot ni Nuna. Sana ay nakaalis na ang mga tiger hunter. Kinain na kasi nilang lahat ang pagkain natin para sa 2 buwan, sabi muli ni Giyo. Kung aalis sila, sino naman kaya ang papatay sa mga tigre? Sabi ng mga matatanda, huwag muna tayong pumunta sa bundok hanggat hindi napapatay ang tigre. Tingnan mo. Ayun na ang puno ng chestnut, halika, puntahan natin ang makakain na tayo, sabi muli ni Nuna. Ayos, napakaraming bunga ng puno ng chestnut na iyon. Mukhang marami akong makakain ngayon, bilisan mo na, paramihan tayo ng makukuhang bunga ng chestnut, masayang-masayang sabi ni Giyo. Sandali lamang, huwag kang magmadali.
Baka ikaw ay madapa, sabi ni Nuna. Habang tumatakbo palapit sa puno ng chestnut, nasabit ang paa ni Gio sa bitag para sa tigre. Gio, umalis ka riyan, sigaw ni Nuna at tumakbo ito papunta sa kinatatayuan ni Gio. Sa kasamaang palad, si Nuna ay tinamaan ng malaking kahoy na bitag sana para sa tigre. Nuna, ayos ka lang ba? Anong gagawin ko ngayon? Pakiusap, gumising ka, sabi ni Gio habang ito ay umiiyak. Bigla namang may lumapit na tatlong lalaki kina Nuna at Gio. Ang mga lalaking ito ay ang mga tiger hunter. Sino ba ang mga batang ito? Maswerte siya kung magigising pa siya matapos niyang tamaan ng napakalaking kahoy, sabi ng isang lalaki. Pakiusap, tulungan po sana ninyo kami, nawalan ng malay ang aking kapatid, sabi ni Gio sa mga tiger hunter. Hoy bata, alam mo ba kung gaano kami naghirap para lamang magawa ang mga bitag na iyon, sabi ng lalaki kay Gio. Patawarin sana ninyo kami, nakikiusap ako, tulungan sana ninyo ang aking kapatid, sabi muli ni Gio. Agad na sinipa ng lalaki si Gio at ito ay tumalsik dahil sa sobrang lakas ng pagkakasipa sa kanya. Napakaganda naman ng babaeng ito, mukhang lalamigin siya dito sa gitna ng kakahuyan, siguradong masaya ito, tatawagin ko muna ang iba pa. Sabi muli ng lalaki, umalis kayo, huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Galit na sabi ni Gio at ito ay nakapulot ng isang piraso ng bato, umalis ka, huwag mong hawakan ang kapatid ko, sigaw ni Gio at ibinato niya ang kanyang napulot na bato sa lalaki. Gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mong batuhin ang isa sa mga magliligtas sa inyong nayon, galit na sabi ng lalaki kay Gio. Sa likuran mo, sabi ni Gio sa lalaki, bakit may tigre ba sa aking likuran, sabi muli ng lalaki. Hindi ako tigre, sabi ni Yigang, nang mga sandaling iyon pala ay nasaksihan ni Yigang ang ginawa ng lalaking ito kay Gio. Pagharap ng lalaki kay Yigang ay bigla itong nagulat. Sino ka? Tanong ng lalaki kay Yigang, alam kong malupit ang mundong ito sa mga mahihirap. Pero, ang gawin mo ito para sa mga batang kagaya nila, isa itong hindi katanggap-tanggap, sabi ni Yigang sa lalaki. Naisip ng lalaki na ano naman kaya ang ginagawa ng isang mayamang tao kagaya ni Yigang sa bundok. Hindi ko alam kung sino ka, pero, maaari bang umalis ka na at huwag mo akong gambalain, sabi muli ng lalaki kay Yigang. Agad namang tumalikod si Yigang sa lalaki at naisip ng lalaki na aalis na nga siguro ng tuluyan si Yigang. Ayon kay Yigang, isang kahihiyan kung gagamitin niya ang light without shadow sa isang lalaking tulad nito. Mabilis na binunot ni Yigang ang kanyang espada at humarap ito at agad na itinusok ang espada sa katawan ng lalaki. Tumalsik ang dugo, malaking bagay talaga ang magsuot ng kulay pulang kasuotan, sabi ni Yigang. Dapat ay gumawa ka ng mas malinis na trabaho upang hindi malagyan ng dugo ang iyong kasuotan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, young master, sabi naman ni Jipyong kay Yigang. Ganun ba? Hindi yun madali, sagot ni Yigang. Maaari ka bang tumayo? Sabi naman ni Yigang kay Gio. Ang kapatid ko po, tulungan ninyo siya, sabi ni Gio kay Yigang. Grandmaster nung Jipyong, maaari bang isakay natin sila sa karwahe? Tanong ni Yigang kay Jipyong. Sige young master, sagot ni Jipyong. Agad na kinarga ni Jipyong si Nuna at si Gio naman ay nakasakay sa kabayo ni Yigang at sila ay nagpatuloy na sa paglalakad. Young master, medyo delikado pong bumaba sa nayon, sabi ni Gio kay Yigang. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating pumunta sa nayon upang magamot ang iyong kapatid, sagot ni Yigang. Yung lalaki kanina ay miyembro ng grupo ng Tiger Hunters at mayroon silang halos 20 miyembro sa kanilang grupo. Ang kanilang pinuno ay talagang nakakatakot, sabi muli ni Gio. Walang masamang mangyayari, kaya huwag ka nang mag-alala pa, sabi muli ni Yigang. Habang naglalakad ay may nakita si Gio na kulay pulang usok na nagmula sa di kalayuan.
Ang usok na ito ay isang hudyat na pinasiklab ng grupo ng mga tiger hunters. Kailangan na nating tumakbo palayo, siguradong nagtitipon na ang mga tiger hunters sa sandaling ito, sabi ni Giyo kina Yigang. Hindi ba't medyo mahal ang pinasiklab nilang iyon, sabi ni Yigang, kung pagbabatayan ang kulay nito, ito ay talagang hindi ganoon kamahalin, ang ganoong uri ay ginagamit lamang ng mga mababang uri ng mga hindi pangkaraniwang pangkat, sagot ni Jipyong, tama ka, hindi naman talaga sila mukhang malalakas, sabi ni Yigang, tama ka, hindi naman kita hahayaang lumaban sa kanya ng mag-isa kung alam kong siya ay isang malakas na tao, sabi naman ni Jipyong. Sino ba sila? Tingnan natin kung sino ang taong nanakit sa ating kapatid, sabi ng pinuno ng Tiger Slaughter Sect na si Kang Myung-ho. Hang Nim, sila ay ang mga taong nakasakay sa karwahe na iyon, sabi naman ng isang lalaki. Nagulat naman si Kang Myung-ho nang makita nito ang nakaguhit sa simbolo sa bandila na nakalagay sa karwahe na sinasakyan ni Yigang. Ito ay simbolo ng angkan ng Baek at ng Changrim, hindi ko alam na kayo pala ay nagmula sa angkan ng Baek at taga Changrim. Ipagpatawad ninyo, nakaluhod na sabi ni Kang Myung-ho kay Jipyong. Ang tatlong lalaki naman na kasama ni Kang Myung-ho ay sobrang nagulat sa ginawa nito. Imposible, sabi ni Giyo, sabi ko naman sa iyo, wala kang dapat ipag-alala. Walang masamang mangyayari, sabi ni Yigang kay Giyo. Sabihin mo sa akin kung sino ka at ano ang iyong pagkakakilanlan, sabi ni Jipyong kay Kang Myung-ho. Ako si Kang Myung-ho, ako ang pinuno ng Tiger Slaughter Sect. Ang tanging ginagawa lamang namin ay ang manghuli at kumain ng mga hayop, wala nang iba pa. Ako din ang tinaguriang Mountain Star Divine Dragon, sagot ni Kang Myung-ho. Hindi ko pa narinig na tinawag siyang ganyan, sabi ng isang lalaki. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nagbibigay na talaga ng ibang tawag sa sinuman. Sa pangalan lamang naman siya isang Divine Dragon, sabi naman ng isang lalaki. May kasabihan na pinuputol ng brilyante ang brilyante upang makahuli ng isang tigre, sabi muli ni Kang Myung-ho. Wala akong pakialam, hindi ka marunong mamahala sa iyong mga nasasakupan. Alam mo bang nananakit sila ng mga bata na nagmula sa nayon, seryosong sabi ni Jipyong. Patawarin mo ako, sabi muli ni Kang Myung-ho, ayon kay Giyo, wala ni isang magtangkang kumalaban sa mga miyembro ng Tiger Slaughter Sect. Ngunit, nagawa ni Yigang at Jipyong na mapasuko ang mga ito, kinakailangan niyang managot kung sakaling hindi na magising ang iyong ate, sabi ni Yigang kay Giyo, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin ng aking kapatid, umiiyak na sabi ni Giyo kay Yigang, kinagabihan, sina Yigang ay nagtungo sa nayon sa tahanan ng pamilya Zhang upang magpahinga at magpalipas ng gabi. Napakasarap naman sa pakiramdam, para dito sa libreng panuluyan at mayroon pang paliguan na may talulot ng mga bulaklak. Siguradong nahirapan talaga ang mga batang iyon dahil sa mga taga-Tiger Slaughter Sect na iyon. Akalain mong daig pang isang bayani ang turing sa atin ng mga taga-nayon. Medyo napuwersa ko yata ang aking katawan, nasobrahan yata ako sa aking pagsasanay. Buti na lamang at tinulungan ako ni Jin Leon upang makakuha ng gamot at ito ay talagang naging malaking tulong para sa akin. Medyo lumalamig na ang tubig, kinakailangan ko na sigurong umahan sa paliguan na ito, sabi ni Yigang. Nais ko din sanang magbabad sa mainit na paliguan. Masaya ka ba na naranasan mo ang ganyan ng mag-isa lamang, sabi ng matandang lalaki. Dapat ko bang ilagay ang iyong espada sa mainit na tubig at upang ikaw ay kalaw-angin? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Pagkatapos maligo ay nagtungo na si Yigang sa loob at nakita niya si Jin Leon at nagdesisyon siyang lapitan ito. Bakit hindi ka pa natutulog? Medyo lumalalim na ang gabi, tanong ni Yigang kay Jin Leon. Oo, may iniisip kasi ako, sa aking palagay, may kakaibang nangyayari sa nayon, sagot ni Jin Leon. Maraming tao ang namatay ng dahil sa tigre, kaya naman, hindi masyadong maganda ang kapaligiran, sabi muli ni Yigang.
Sa aking palagay, hindi lamang iyon ang naging dahilan, sabi muli ni Jean Leon. Tinitingnan mo ba dyan ang kapalaran ng nayon? Tanong muli ni Yigang. Hindi ko kayang gawin ang mga ganyang bagay. Ako ay isang alagad ng martial flower, sagot ni Jean Leon. Ganun ba? Iba kasi ang naiisip ko, isa ka palang alagad ng martial flower, sabi muli ni Yigang. Tama, pero, ito ay nakadepende talaga sa mga nalalaman mo. Ako ay isang ding alagad ng blue flower, pero, mas marami akong nalalaman tungkol sa martial arts, sabi muli ni Jean Leon. Kung ganun, mayroon pang iba na mas maraming nalalaman kaysa sa martial arts, tanong muli ni Yigang. Oo. Tama ka, mayroong mga alagad ng duty flower na sumisimbolo sa red flowers, may nalalaman din sila sa martial arts, pero, karamihan sa kanila ay nakatuon sa pagpapagaling, sa paggawa ng mga ilusyon at salamangka, sagot ni Jean Leon. Ayos, wala akong alam sa kung ano ang tungkol sa mga iyon, sabi ni Yigang. Ang alagad ng duty flower ng Chongrim ay talagang mga talentado. Pero, kinakailangan mong pagtuunan ng pansin ang espada, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Wala akong balak pag-aralan ang mga ganyang bagay. Hindi magandang maglabas ako ng agimat habang ako ay lumalaban, sabi naman ni Yigang. Tama ka, hahaha, ang isang tunay na lalaki ay kinakailangang gumamit ng espada, sabi muli ng matandang lalaki. Kung ganoon, nagagawa mong makakita ng mga espiritu at mga multo, tanong ni Yigang kay Jean Leon. Tama ka, nagawa ko ito, kamakailan lamang, sagot ni Jean Leon. May isang mayamang pamilya ang iginagalang ng kanilang mga kalapitbahay dahil sa kanilang pagiging bukas palad. Ngunit may mga usap-usapan na ang mga anak ng pamilya ay patuloy na namamatay ng walang dahilan. Inakala ng mga tao, ito ay gawa ng demonyo o multo. Mayroon kasing nakita na isang dakebi sa bubong at mayroong nakasabit na tao sa buhok nito. Ang dakebi ay isang uri ng mga espiritu o bathala ng kalikasan. Sigurado ako na nagagawa ito ng isang alagad ng duty flower ng mas mahusay. Isa akong alagad ng martial flower, kaya naman, hindi ako ganoon kagaling sa paggawa nito, pagpapatuloy na sabi ni Jean Leon. Kahanga-hanga dahil mayroon kang ganoong kakayahan, sabi ni Yigang. Ito ay isang tungkulin bilang isa sa mga taga Chongrim. Kailangan naming tumulong sa mga taong pinahihirapan ng mga espiritu at ng mga yokai. Ang yokai ay maaaring isang uri ng multo, espiritu at mga likas na nilalang, sabi muli ni Jean Leon. Para ba iyon sa hustisya? Tanong muli ni Yigang. Oo. Pero, ang mga espiritu at yokai ay hindi mga hayop, ang mga mata ng pixia ay mas mahalaga kaysa sa anumang hiyas at ang kuko ng agila na dragon ay mas matibay kaysa sa anumang metal. Kung magiging dalisay ang panggit ng enerhiya ng isang yokai, ito ay nagiging isang mapaghimalang gamot, paliwanag ni Jean Leon. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Tanong muli ni Yigang. Maaari bang panasan mo ang laway sa iyong pisngi? Sabi ng matandang lalaki. Tungkol naman sa nayon, putol na sabi ni Jean Leon. Tungkol naman dyan, ano kaya ang dapat nating gawin? Sabi naman ni Yigang. Karaniwan, ang mga kuliling na ito ay hindi lumilikha ng tunog. Pero, kapag mayroong mga yokai sa paligid, ito ay kusang tumutunog katulad ngayong oras na ito, sabi muli ni Jean Leon at silang dalawa ni Yigang ay nagtungo sa labas. Sumunod ka sa akin, sabi ni Jean Leon kay Yigang. Gumagana ba ito para sa anumang kuliling na pilak kung lalagyan ito ng pulang sinulid? Tanong ni Yigang. Hindi, ang pinuno ang mismong gumawa nito, sagot ni Jean Leon. Ang sinulid ba na nakalagay dyan ay yung sinulid na nakalagay nung nilinis mo ang kwintas ng pixia? Tanong muli ni Yigang. Oo. Tama ka, napakatalas ng iyong memorya, sagot ni Jean Leon. Nagkakapera ka ba sa pagbebenta ng mga ganitong bagay? Tanong ni Yigang.
Pera, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jean Leon. Oo, tama. Pera, kahit gaano kahusay ang martial arts ng sinumang tao, kailangan natin ng pera sa mundong ito, sagot ni Higang. Bueno, minsan ibinebenta namin ang mga gitnang enerhiya ng yokai na nakuha namin at minsan, binibigyan namin ng emperador ng isang miracle medicine at binibigyan naman nila kami ng gantimpala bilang kapalit. Minsan naman, nagbebenta kami ng mga halamang gamot. Magaling talaga kami sa paghahanap ng mga ito, sabi muli ni Jean Leon. Hahaha, hindi ko akalain na ginagawa ninyo ang ganon, sabi muli ni Higang. Ang Great Return Elixir ng Shaolin at ang Purple Perilla Elixir ng Mount Wasek ay hindi mabubuo kung hindi dahil sa amin, sabi ni Jean Leon. Hindi ba't ang dalawang iyon ang pinakasikat na gamot na kilala na nakakabuhay ng mga namatay, sabi ni Higang. At naisip ni Higang na mahusay talaga ang kanyang naisip na pumunta sa Changrim, mukhang malapit na tayo, kaya naman, manatili ka lamang sa tabi ko hanggang sa mapuntahan natin ang mga yokai. Mayroon kang suot na pixie's necklace, kaya naman, hindi magagawang makalapit sa iyo ang mga yokai, sabi muli ni Jean Leon. Naisip naman ni Higang na isinama daw ba kaya siya ni Jean Leon dahil sa kanyang kwintas. Ang espiritu ay natanggal na sa aking sarili, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Pero, bakit hindi tumutunog sa iyo ang kuliling? Hindi naman siguro tayo nagsasayang ng oras. Hindi ba? Sagot ni Higang, nalampasan ko na ang kaharian ng pang-araw-araw na espiritu. Walang bisa sa akin ang bagay na iyon, sabi muli ng matandang lalaki. Hay nako, mixing, sabi ni Higang, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Panoorin mo ang gagawin ko, sabi ng matandang lalaki. Sandali, anong binabalak mong gawin? Huwag kang lumapit, mapanganib, sabi muli ni Higang. Agad na lumapit ang matandang lalaki kay Jean Leon at pagkatapos, sa paglapit na iyon ay biglang gumalaw at tumunog ang kuliling na hawak ni Jean Leon at ito ay agad na ikinagulat ng matandang lalaki. Hay nako, sinabi ko naman sa iyo na mapanganib, sabi muli ni Higang sa matandang lalaki. Agad namang lumapit si Jean Leon kay Higang at hinawakan niya ito at tumalon ng napakabilis palayo. Napakalakas ng tunog ng kuliling, ibig sabihin ba nito ay malapit lamang sa atin ang yokai, sabi ni Jean Leon. Hindi ako makahinga, maaari bang bitawan mo muna ako, sabi naman ni Higang. Maaaring ito ay isang mas mapanganib na yokai kaysa sa naisip ko. Sabi muli ni Jean Leon, bakit kaya ganon? Bakit naman kaya gumalaw at tumunog ang kuliling? Sabi naman ng matandang lalaki, sandali lang, hindi ako makahinga. Sabi muli ni Higang habang ito ay hawak pa din ni Jean Leon. Sa kagubatan malapit sa nayo ng pamilya Zhang, mayroong dalawang tao na dito ay nagtagpo. Mahal, sabi ng babae sa lalaki, dyan ka lang pala nagtatago, sabi naman ng lalaki. Narinig ko na dumating ang gagong si Jiang Soyong sakay ng karwahe kasama ang mga mangangaso, sabi muli ng babae. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa iyo, sabi muli ng lalaki. Nabalitaan ko na may kasama din silang isang magandang babae, sabi muli ng babae. Oo, tama ka, narinig ko din ang balitang iyan, sagot ng lalaki habang ito ay nakangisi. Bakit ganyan ang iyong reaksyon? Di ba't sinabi mo na ako ang mahal mo? Sabi muli ng babae at kinurot nito ang lalaki sa may bandang braso nito. Aray ko, teka lang, ano bang nangyayari sa iyo? Sabi muli ng lalaki. Nang mga sandaling iyon naman ay biglang sumulpot si Jean Leon at ito ay sobrang ikinagulat ng dalawa. Alam ko na, ito ay tinataglay ng isang taga-nayon, sabi ni Jean Leon. Anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin na tinataglay ng isang taga-nayon? Alam ko na ikaw ay isang taga-Changrim, pero, medyo walang pakundangan iyang sinabi mo, sabi ng lalaki kay Jean Leon. Nakakatakot naman, sabi naman ni Higang, ang lalaki naman ay sobrang nagulat dahil sa biglaang pagsasalita ni Higang.
Kailan ka pa nandyan? Tanong ng lalaki kay Yigang. Kanina pa ako dito, kasabay kong dumating dito si Jin Leon, sagot ni Yigang. Bigla namang binuhusan ni Jin Leon ang babae ng dala nitong gamot na nakalagay sa isang maliit na bote. Anong ginawa mo sa kanya, Huiran? Ayos ka lang ba? Sabi muli ng lalaki. Aray ko, anong ginawa mo sa akin? Sabi naman ng babae. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na sabi muli ng lalaki kay Jin Leon. Naghinala na ako mula nang marinig ko na ang nayong ito ay nakakaranas ng pag-atake ng tigre. Kapag ang isang tao ay namatay ng dahil sa isang tigre, ito ay nagiging isang masamang espiritu. Minsan, sila ay nagiging isang yokai na tinatawag na Changui. Ang Changui ay isang multo na pinapatay ng mga tigre. Paliwanag ni Jin Leon. Sa ilang sandali pa, ang babae ay biglang nagbago ng anyo at ito ay naging isang Changui at akmang aatakihin nito si Jin Leon. Kailangan ko itong pugutan ng ulo, ngunit hindi ko kayang pumatay ng inosenteng tao, sabi muli ni Jin Leon. Agad na inatake ni Jin Leon ang Changui, ngunit hindi niya nagawang tapusin ito. Ang Changui naman ay patungo sa gawin ng lalaki at ang lalaki naman ay sobrang takot na takot. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw ng lalaki. Isang napakabilis na pag-atake naman ang ginawa ni Yigang at agad na pinugutan nito ng ulo ang Changui. Ang lalaki naman ay sobrang natulala sa ginawa ni Yigang at ito ay nagpasalamat dahil siya ay nakaligtas sa pag-atake ng Changui. Napatay mo ang yokai sa isang pag-atake lamang. Paano mo nagawa iyon? Gulat na tanong ni Jin Lian kay Yigang. Hindi ba't sinabi mo sa akin na atakihin ko ito kapag lumapit ito sa akin? Sagot ni Yigang. Oo nga, ngunit, ang yokai ay hindi maaaring mapatay ng mga karaniwang tao lamang, sabi muli ni Jin Lian. Naisip naman ni Jin Lian na nagawa daw ba kaya ito ni Yigang nang dahil sa suot nitong kwintas. Sa di kalayuan, may nakita silang isang maliit na piraso ng bato na animoy diamante at ito ay ang inner energy orb ng yokai at agad itong pinulot ni Yigang. Medyo mabaho ang amoy nito, sabi ni Yigang. Sandali, huwag mong kakainin iyan, sabi muli ni Jin Lian. Hindi ko ito kakainin, mukha lang talaga itong kaina-hinala, sabi muli ni Yigang. Dahil ikaw ang nakapatay sa yokai, ibibigay ko ito sa iyo kapag nalinis ko na ito, sabi ni Jin Lian. Talaga ba? Sagot ni Yigang. Sa ilang sandali pa ay biglang may dumating na grupo ng mga lalaki at mayroon ding isang matanda. Anong nangyari sa kanya? Sabi ng isang lalaki, napagtanto ko na hindi kayo ordinaryong tao. Kahanga-hanga ang iyong ginawa dahil napatay mo ang yokai, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Maari ko bang malaman kung sino kayo? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako agad nakapagpakilala. Ako si Guak Songho ng Tiger Slaughter Sect, maraming salamat sa pagliligtas sa aming nakababatang miyembro. Narinig kong pupunta kayo sa bansang Shanyang, sabi ng matandang lalaki. Tama kayo, bukas kami aalis, sagot ni Yigang. Mayroong higit sa isang tigre sa lugar na ito. Mayroong isang mahusay na tigre na nangunguna sa iba pa. Hindi sila pumupunta sa kung saan ang kanilang karaniwang tinutungo. Kaya naman, kailangan pa din ninyong mag-ingat, sabi muli ng matandang lalaki. Sige po, maraming salamat, sabi ni Yigang at natutuwa ito dahil hindi lamang isang inner energy orb ang kanyang nakuha kundi, nakakuha din siya ng iba pang impormasyon. Kinabukasan, sina Yigang ay umalis na at sila ay patungo na sa bansang Shanyang. Pagdating na lamang natin sa Shanyang ako iinom ulit ng aking gamot, sabi ni Yigang. Tama ka, ang mga tigre kasi ay sobrang mapanganib, sabi naman ni Jin Lian. Siguro naman, hindi lalabas ang amoy nito, ginamitan kasi natin ng wax ang lalagyang ito upang masiguro na hindi lalabas ang amoy nito, sabi muli ni Yigang.
Habang patuloy na tumatakbo ang sinasakyang karwahe ni Yigang, bigla na lamang may ingay na nagmula sa tigre at dahil dito, sobrang nagulat si Yigang. Young Master, mag-iingat ka, sa aking palagay, malapit lamang dito sa ating kinaroroonan ang ingay na ating narinig, sabi ni Jipyong kay Yigang. Sige, sagot ni Yigang, sa ilang sandali pa, biglang lumabas ang isang tigre at akmang aatakihin nito si Jipyong. Nagawa naman ni Jipyong na mapatay ang tigre na umatake sa kanya. Ngunit, biglang may isa pang tigre ang umatake sa kanya at ito ay tumalon sa karwahe na sinasakyan ni Yigang. Mula naman sa loob ng karwahe, sinaksak ni Yigang, Jin Leon at Mujong ang tigre at nagawa naman nilang mapatay ang tigre na ito. Napatay mo ang tigre sa napakasimpleng paraan, ikaw ay talagang sanay na. Magagawa mo pa ito ng mas mahusay kung paghuhusayan mo pa ang iyong pagsasanay, sabi ni Jipyong kay Yigang. Mayroon din kaya silang energy orb, tanong ni Yigang. Ang mga tigreng sumalakay sa atin ay hindi mga dakilang tigre, isa lamang silang mga ordinaryong tigre, sagot ni Jin Leon. Kung ganun, hindi pa sila mga dakilang tigre, ibig sabihin may mas malalaking tigre pa kaysa sa kanila. Nakakamangha naman, gulat na sabi ni Yigang, tama ka, sagot muli ni Jin Leon, kung ganun, umalis na tayo bago pa man tayo maabutan dito ng mga tigre na iyon, sabi muli ni Yigang, ha, mas mabuti pa nga, sabi naman ni Jipyong, nakita mo na, sabi ko naman sa iyo, makikipaglaban ka sa kamatayan bago ka makakuha ng inner energy orb, sabi ng matandang lalaki kay Yigang, hindi ko naman kasi alam na ganoon pala kalaki ang tigre na iyon, sagot ni Yigang. Sa isang kagubatan kung saan pansamantalang naninirahan ang mga miyembro ng Tiger Slaughter Sect. Pinuno, aalis na kami ngayon, tinanggap ninyo ang kahilingan ng mga taga-nayon nang walang anumang talakayan. Pagkatapos ngayon, nais na agad ninyong labanan ang dakilang tigre. Hindi ko pa ninanais na mamatay, sabi ni Guak Sangho sa pinuno ng Tiger Slaughter Sect. Iyan ba ang dahilan kung bakit nakipag-usap ka sa mga taga-angkan ng Bek na iyon at nagbigay ka pa ng impormasyon sa kanila? Tanong ng pinuno kay Guak Sangho. Ang mga taga-angkan ng Bek ang tumulong at nagligtas kay Sangchil, sagot ni Guak Sangho. Nakalimutan mo na ba na pinatay din nila ang isa nating kasamahan, sabi muli ng pinuno. Nararapat lamang na sila ay mamatay dahil sa kanilang mga masamang ginawa. Gayunpaman, hindi ako sasama sa inyo dahil napakaraming yokai sa paligid. Ito ay lubhang mapanganib, kung ako sa iyo, aalis na lamang din ako sa lugar na ito, maliban na lamang kung gusto mo talagang mamatay, sabi muli ni Guak Sangho sa pinuno. Pwede bang umalis ka na ditong matanda ka? Wala kang kwenta, sabi muli ng pinuno kay Guak Sangho. Mga kasama, hindi ba't kapag nakakita tayo ng yokai, tayo mismo ang tatapos sa kanila, sabi naman ng pinuno sa iba pang miyembro ng Tiger Slaughter Sect. Tama, tayo ang tatapos sa kanilang lahat, sagot ng isang lalaki. Bigla namang may dumating na lalaki at ito ay si Dusam. Pinuno, may nakita ulit kaming mga tigre, sa aking palagay, hinahabol ng mga taga-angkan ng Bek ang mga ito, sabi ni Dusam sa pinuno. Agad namang lumabas ang pinuno at kasama din nito ang ilan pang miyembro ng Tiger Slaughter Sect upang puntahan ang kinaroroonan ng nasabing tigre. Magaling, tara na at tingnan natin kung ano ang hitsura ng sinasabi nilang dakilang tigre, sabi ng pinuno. Sumunod kayo sa akin pinuno, sabi muli ni Dusam. Dusam, napapansin ko na nagtatrabaho ka ng maayos simula pa noong mga nakaraang araw, sabi muli ng pinuno. Kailangan kong ipaghiganti ang aking namatay na kaibigan, mananagot sa akin ang mga taong pumatay sa kanya, sagot ni Dusam. Sandali, naririnig ba ninyo iyon? Mukhang naabutan na nga ng mga taga-angkan ng Bek ang mga dakilang tigre, sabi ng isang lalaki. Sa aking palagay ay nilalabanan na nila ang mga dakilang tigre, sabi naman ng isang lalaki. Mayayaman na sila, hindi na nila kailangan ang balat ng tigre, sabi ng pinuno.
Tara na, palibutan natin sila at pagkatapos, nakawin natin ang katawan ng mga namatay na tigre, sabi naman ng isang lalaki. Narito na tayo, sabi ni Dusam, bakit dito mo kami dinala? Anong ginagawa natin dito sa matarik na Dalesdis, aakyat ba tayo riyan, tanong ng pinuno. Ang ibig kong sabihin, dito na ang lugar kung nasaan ang tigre, sabi muli ni Dusam. Nasisiraan ka na ba, niloloko mo ba kami, bakit mo kami dinala dito? Ano namang gagawin natin dito, tanong muli ng pinuno kay Dusam. Nakalimutan mo na ba, di ba't sinabi mo sa akin na dalhin ko kayo sa dakilang tigre? Narito na tayo, sagot ni Dusam, sa ilang sandali pa, si Dusam ay biglang nagbago ng anyo at ito ay naging isang yokai at ito ay sobrang ikinagulat ng pinuno. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ng pinuno at agad na pinugutan nito ng ulo ang yokai na nasa kanyang harapan. Naisip ng pinuno na kung nagawa silang dalhin ng yokai sa lugar na iyon, ibig sabihin lamang noon, siguradong mayroon pang ibang yokai ang nasa paligid. May dala ba kayong lambat? Kailangan natin ng lambat, sabi ng pinuno sa dalawang lalaki na kasama niya. Magagamit natin ang lambat kung isang tigre lamang ang naririto. Pero, sa aking palagay ay hindi lamang isa ang naririto, sagot ng isang lalaki. Nang mga oras din iyon, sina Yigang, Ji Pyong at Jin Leon ay nakahinto sa gitna ng kakahuyan. Malinis na ako ngayon, sabi ni Yigang, Young Master, itatapon ko na ang iyong mga damit na nabahira ng dugo, sabi naman ni Ji Pyong. Hindi pa man nagtatagal, bigla silang may narinig na ingay ng mga tigre na nagmumula sa di kalayuan. Yigang, manatili ka lamang dyan sa aking likuran, sabi ni Jin Leon kay Yigang. Young Master, mag-iingat ka, sabi naman ni Ji Pyong. Nakarinig muli sila ng ingay, ngunit, nang sandaling iyon, ang ingay na ito ay nagmula na sa mga tao na humihingi ng tulong. Ano yan, isang pugot na ulo na nagsasalita, sino kaya ang may kagagawan niyan, sabi ni Yigang. Siguradong hindi isang uri ng dakilang tigre ang may kagagawan niyan, iyan ay dahil sa isang yokai. Sabi naman ni Jin Leon, sobrang nagulat sina Yigang dahil biglang sumulpot sa kanilang harapan ang isang uri ng yokai na tinatawag na two-headed yokai tiger. Ang yokai na ito siguro ay higit na napakalakas kaysa sa iba pang yokai, sabi ni Yigang. Iniisip mo siguro na iyan ay may dalawang inner energy orb dahil dalawa ang kanyang ulo, sabi naman ng matandang lalaki kay Yigang. Pumunta kayo sa gilid ng mga tigre, maliwanag ba? Sabi ni Ji Pyong kina Mojong at Pilhuan. Sige po Grandmaster nung Ji Pyong, sagot ni Mojong at Pilhuan. Inatake ni Ji Pyong ang two-headed yokai tiger, at pupugutan sana nito ng ulo ang yokai, ngunit, sa kasamaang palad, hindi tumalab ang kanyang espada sa leeg ng yokai na ito. Ito ay sobrang ikinagulat ni Ji Pyong, ayon sa kanya, bakit kaya hindi tumalab ang kanyang espada sa yokai na ito? Pakiramdam din niya, ang leeg ng yokai na ito ay parang isang tipak ng goma na may dumadaloy na piraso ng bakal. Ngunit sa halip na atakihin din si Ji Pyong ng yokai dahil sa ginawa nitong pag-atake dito, ito ay tumakbo palayo sa kanya at ito ay patungo sa kinatatayuan ni Yigang at Jin Leon. Paglapit ng yokai kina Jin Leon at Yigang, agad na binuhat ni Jin Leon si Yigang at ito ay lumipad palayo. Bukod pa dito, nang dahil sa pag-ataking iyon ng yokai, ang karwahe ni Yigang ay nasira. Nasira na ang ating karwahe, sabi ni Yigang, ayon kay Ji Pyong, hindi niya magagawang maprotektahan si Yigang sa ganitong pagkakataon. Agad na humarap ito kay Yigang, patawad Young Master. Kailangan ko itong gawin sa iyo, sabi ni Ji Pyong kay Yigang at ginawa nito ang isang pamamaraan upang mapatulog si Yigang. Lady Jin, pakiusap, dalhin mo na si Young Master Yigang sa bansang Shanyang ngayon, sabi ni Ji Pyong kay Jin Leon. Sige Grandmaster nung Ji Pyong, mag-iingat kayo dito, sagot ni Jin Leon.
Hinarap muli ni Jipyong ang two-headed yokai tiger. Humanda ka sa akin, ako ang tatapos sa iyo, seryosong sabi ni Jipyong. Nang mga sandaling iyon, sakay ng kabayo, si Jin Leon ay nagmamadaling umalis upang dalhin si Yigang sa bansang Shanyang. Bakit tayo biglang umalis? Sabi ni Yigang matapos nitong muling magkamalay, hindi ba't mabuting nakaalis tayo doon ng ligtas? Ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin kaya naman, huwag mong sisihin ang iyong sarili, sagot ng matandang lalaki. Ayon kay Yigang, bakit wala siyang magawa upang suklian ang mga ginawa ng mga taong nagbuwis ng buhay para sa kanya? Ayon pa sa kanya, nakakahiya ang mga ganitong pangyayari. Wala din kasi siyang nagawa noong nangyari ang pag-atake sa kanya ng mga mamamatay tao sa kanyang tirahan. Maaari mo bang angkinin muli ang aking katawan at tanggalin mo ang puwersa dito? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Kung aangkinin ko ngayon ang iyong katawan, maaaring maging maigsi ang iyong buhay o kaya naman ay mamamatay ka nang dahil sa pagkaubos ng iyong pangunahing enerhiya. Nais mo bang itapon na lamang ng ganun ang buhay na iniligtas ni Sowa noon? Sagot ng matandang lalaki. Ayokong mapahiya sa aking sarili, kahit na ang kapalit pa nito ay ang ako ay mamatay, sabi muli ni Yigang. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang iyong dapat gawin. Subukan mong huwag itong hadlangan, at dahil sa simula pa lamang ay medyo magulo na ang mga daluyan ng iyong dugo, ako ay nag-aalinlangan na magagawa mong maharangan ang puwersa ng maayos, paliwanag ng matandang lalaki. Susubukan ko pa ding gawin, sabi muli ni Yigang. Ayon pa kay Yigang, ang tungkol sa two-headed yokai tiger ay sa aklat lamang niya nababasa. Pero, sa mga sandaling iyon, si Jipyong ay nasa panganib. Kaya naman, kailangan niyang tulungan ito. Ayon pa sa kanya, kailangan niyang itigil ang pag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Ang tanging kailangan niyang gawin ay ang mag-focus sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Agad na tinutukan ni Yigang si Jin Leon ng patalim na hawak niya. Pabalikin mo ang kabayo ngayon, sabi ni Yigang kay Jin Leon. Sandali lamang Yigang, maaari bang huminahon ka muna, sabi naman ni Jin Leon. Gawin mo na. Pabalikin mo na ang kabayo, kailangan natin silang tulungan. Hindi natin sila maaaring pabayaan, sabi muli ni Yigang. Paano mo nagawang matanggal ang puwersa na nakapaloob sa iyo? Gulat na tanong ni Jin Leon. Huwag ka nang magtanong pa, bilisan mo na. Wala na akong oras para magpaliwanag pa sa iyo, at saka isa pa, kung mayroon ka pang bagay na maaaring magamit, maaari bang ibigay mo ito sa akin? Kahit pa ito ay isang salamangkang gamot o kahit ano paman, ibigay mo ito sa aking lahat, sagot ni Yigang. Agad na ibinwelta ni Jin Leon ang kabayo upang sila ay makabalik sa kinaroroonan ni Jipyong. Mayroon akong kakaibang nararamdamang enerhiya sa boteng iyon, sabi ng matandang lalaki. Ang boteng tinutukoy ng matandang lalaki ay ang bote na nakasabit sa bewang ni Jin Leon. Ang boteng nakasabit sa iyong bewang, espesyal ba ang laman niyan? Ito ay mukhang isang bote na pinaglalagyan ng silver spirit, sabi ni Yigang kay Jin Leon. Naglalaman ito ng mineral na tubig na kinolekta ng Chongrim Master sa pinakamalalim na bahagi ng Chongrim, sagot ni Jin Leon. Agad na kinuha ni Yigang ang bote at ininom din niya ang laman nito. Huwag mong ubusin, hugasan mo din ang iyong espada ng tubig na iyan. Nagtataglay din kasi ang tubig na iyan ng kapangyarihan upang itaboy ang kasamaan. Kaya naman, ito ay talagang makakatulong sa iyo, sabi muli ni Jin Leon. Sige, maraming salamat, bumalik na tayo ngayon upang tulungan sina Grandmaster Nong Jipyong at ang iba pa, sabi muli ni Yigang. Sige, kanina ko pang iniisip na iyan ang ating dapat gawin, sabi muli ni Jin Leon at nagpatuloy na sila ni Yigang upang balikan at tulungan sina Jipyong laban sa mga yokai. Babayaran kita para sa mga bagay na ibinigay mo sa akin upang makatulong upang malabanan ko ang two-headed yokai tiger na iyon, seryosong sabi ni Yigang. Nang mga sandaling iyon, patuloy pa din ang pakikipaglaban ni Jipyong,
Mujong at Pilhuan sa Two-Headed Yokai Tiger. Ngunit sa kasamaang palad, nagawang saktan ng yokai si Pilhuan. Tumalikod ka na, protektahan mo si Pilhuan, sabi ni Jeepyong kay Mujong. Pero kapitan, kaya ko pang lumaban, sagot ni Mujong. Umalis ka na, pagtuunan mo na lamang ng pansin ang iyong naputol na braso upang mapatigil ang pagdugo nito, sabi muli ni Jeepyong. Ang Two-Headed Yokai Tiger ay mukhang hindi man lang napapagod. Ang masama pa, ang sugat nito ay naghihilom, kaya naman, kahit ano pa mang gawing pag-atake dito, wala pa ding nangyayaring pinsala dito. Ayon kay Jeepyong, kailangan niyang bayaran ang mga naging tulong sa kanya ng kanilang pinuno na ama ni Yigang. Gagamitin niya ang buhay na sinalba noon ng pinuno upang tulungan at iligtas ang anak nito. Ayon pa kay Jeepyong, upang matalo niya ang Two-Headed Yokai Tiger, kinakailangan niyang mapugutan ito ng ulo. Mamamatay ka na, sigaw ni Jeepyong, Grandmaster nung Jeepyong, sandali lang. Ipaubaya mo na sa akin ang kanang ulo ng Two-Headed Yokai Tiger, sabi ni Jin Lian. Nagulat naman si Jeepyong sa biglang pagbabalik ni Jin Lian. Lady Jin, anong ginagawa mo dito? Di ba't sinabi ko sa iyo na umalis na kayo? Nasaan si Young Master Yigang? Tanong ni Jeepyong, magkasama kaming bumalik dito. Si Yigang ang tatapos ng buhay ng yokai, sagot ni Jin Lian. Tumingin si Jeepyong sa kinaroroonan ni Yigang at bigla niyang naalala ang katulad ng ginawang postura ni Yigang. Ito ang pamamaraan na ginamit ng pinuno noong iniligtas siya nito maraming taon na ang lumipas. Nang mga sandaling iyon, ang yokai ay tatakbo na sana paalis. Hindi kita hahayaang makaalis dito, sigaw ni Jeepyong. Lady Jin, ngayon na, sabi muli ni Jeepyong at sinugod nilang dalawa ang yokai. Pagkatapos ng pagsugod na iyon, si Yigang naman ang umatake sa yokai. Ang pamamaraan na ginamit ni Yigang ay ang ikatlong uri ng Heaven and Earth Blade na tinatawag na Dragon and Tiger Subjugation. Tapos na. Ito ang Heaven and Earth Blade, seryosong sabi ni Yigang at nagtagumpay itong paslangin ang Two-Headed Yokai Tiger. Hindi makapaniwala si Jeepyong na napatay ni Yigang ang yokai na iyon sa isang pag-atake lamang gamit ang isang espada na hindi man lang nilalagyan ng chi. Ayon kay Jeepyong, ang ginawang pamamaraan ni Yigang ay isang perpektong sword strike. Ayos, ito ay medyo nakabawas ng pasanin sa iyo noong inangkin ko ang iyong katawan sa maikling sandali lamang ng oras na ihampas mo na ang iyong espada. Hindi ba't masarap sa pakiramdam dahil napakatagal na ang lumipas noong gumamit tayo ng espada ng magkasama, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Nang mga sandaling iyon pala ay may kakaibang nararamdaman na si Yigang sa kanyang katawan at hindi ito napapansin ng matandang lalaki. Dahil hindi na kinaya ni Yigang, ito ay agad na sumuka na ng dugo. Yigang, anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang sabi ni Jin Lian kay Yigang. Young Master, ayos ka lang ba? Sabi naman ni Jeepyong. Napakasakit, sabi ni Yigang, gayunpaman, ang lahat ng tao ay natututo ng dahil sa sakit. Tama ba? Sabi naman ng matandang lalaki, nilapitan ni na Jin Lian at Jeepyong si Yigang upang alalayan at tulungan ito. Kumapit ka lang Yigang, sabi muli ni Jin Lian, bakit ba kasi nilabanan mo ang yokai na iyon? Alam mo namang mapanganib ito para sa iyo. Ginagawa naman namin ang lahat ng aming makakaya para talunin ang yokai na iyon. Paano na lamang kung may mangyaring masama sa iyo? Sabi naman ni Jeepyong, ayos lamang naman ako. Huwag na kayong mag-alala sa akin, sabi naman ni Yigang kina Jeepyong at Jin Lian.